Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Martes, ikalabing-anim ng buwan ng Pebrero taong 2021. At dahil po tayo'y nasa quarantine ngayon, not that I like it, dito muna tayo sa bahay. Work at home. Work from home. Buti naman, kasama natin yung ating anak na si Carlo, yung ating nagpunta na sa langit. At bago tayo magsimula, gaya ko ng mga paalala palagi natin, tayo po ay magsuot ng ating face mask. Ayan, P95 po yan. At saka ng ating Facebook. At itong face shield, hindi Facebook. At pag kayo po ay nasa labas na, siguraduhin nyo lang na kayo ay anong tawag dito? Mag-observe. Mukhang maingay yata. Hindi ba maingay yung, naiingayan yata yung aircon natin. Mag-observe po tayo ng 2-meter distance or 6 feet. At syempre, kayo ay magugas ng inyong mga kamay. 20 seconds. Saka, yung pong totoong paghuhugas ng kamay, hindi yung pawardi-warding paghuhugas. Thoroughly and efficiently para mawala ho lahat ng virus. Ngayon, dagdag pa ho. Kailangan talaga, tingnan niyo yung anak ko, ang lusog niya, malusog, maganda katawan Kasi, mahilig din niya sa gulay, pareho nung kanyang, nung siya nabubuhay pa. Gulay lang, mga nutritious food ang kainin po natin. Yan ang kagandahan yan. Uminom din tayo ng maraming tubig para lahat ng toxic, mailabas po natin. Ano pa? Tayo po ay mag-ehersisyo. Kumain po tayo ng maraming prutas. Gawin nyo, you eat the fruits before the meals. And mag-exercise po kayo tuwing umaga. Kahit na 15 minutes, okay na. May kasamang weights na po yun, di ba? And then, ano pa? Matulog kayo ng maaga at least 8 oras. Kahit na pa gising-gising kayo, okay lang yun. Basta yung total 8 hours pa rin. Okay, so yun po ang gawin natin. At tayo po ay, anong tawag dito? Itong Secretary Mike Dino, pinagdarasal natin na sana gumaling na siya, na COVID. Yan ang problema sa mga pag may kasama tayong driver. Alam niyo, nagpunta kami sa Lawag. Dahil nilunsad ni Senador Bongo yung kanyang Malasakit Center at nagbigay ng mga ayuda sa mga Ilocano. Nagsama-sama kami ng Huwebes. Yung pala, bago po siya lumipad ng Maynila, hinatid siya ng driver. Yung driver niya naman, di niya alam. COVID pala. Kaya nung nagpa-testing siya ngayong linggo, ayun naku, positive. Kaya nung nalaman natin, so we decided we have to have ourselves mandatorily quarantined. Kaya yung mga nadaanan natin nung nakaraang pagbalik natin from Lawag, kaya mag-quarantine muna kayo until such time kasi po tayo tomorrow, meron na tayong test. Sana positive. But ako, I'm sure positive. Wala ho yung negative. Kasi maingay. Remember, palagi akong malayo sa kanya. I maintain a 2-meter distance. Meron lang pagkakataon doon sa airport, Villamor Airbase na siguro mga 1 meter away distance kami. Kasi si Senador Bongo negative na magkasama kami. So, kailangan kasi ilang araw, kasi bilang po dyan, halimbawa, na-expose kayo sa isang may COVID, gaya nga, nung Huwebes, so, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes ngayon, pang 5 araw. Bukas ako magpapaswab. Para kung tinamaan man ako, ingat tayo. Talagang COVID na ito wala itong sinasanto Baka ka ako nung sumakay si
Secretary Michael Dino sa sasakyan niya papuntang airport. Baka nagtanggal siya ng ng kanyang mask dahil nasa loob siya ng kotse. Kaya siya nawaan. Kami po rito sa bahay, yung mga sinasakyan namin, pinalagyan ko na ng hard plastic barrier para to separate us from the drivers. Hindi naman gawin nyo. Natatawa nga ako eh. Merong nagkwento sa akin eh. Sumakay daw siya ng Grab o taxi, whatever. Meron naman daw barrier, pero yung barrier kalahati lang. So kung kalahati lang, hindi papasok din yung IREC. Ayun yung pinagawa natin, talagang from roof to the floor. Tsaka pati yung mga tabi talagang hindi makakapasok. O yan ang gawin ninyo. Anyway, so punta na po natin yung tatalakayin natin. Yung pong survey natin, di po ba sinabi natin sa inyo, nasa pulse, percent hindi malaman kung gusto o hindi. Nasabi nga natin ako, pag ikaw patumpik-tumpik, ibig sabihin ayaw mo. Kaya more than 50%. And that was validated. Nung yung DILG, kumuha po ng mga survey sa mga LGU sa Metro Manila. Abay talagang mahigit 50% ang ayaw. Mabuti na lang itong PGH, at least yung mga workers sa PGH, kumuha rin sila ng kanilang survey at pinapirma nila yung mga gusto. Okay ho, dahil yung pong 6,000 na empleyado dyan sa PGH, dami pala. 5,640 ang pumirma na magpapabakuna. Sa madalit sabi, 260 ang ayaw na magpabakuna. Kung baga nangangamba pa rin sila. Hindi sila magpapabakuna. At least, dumadami-dami na yung naniniwala sa bakuna. Gaya nga po ng sinabi natin. Ulitin na naman natin. Alam po ninyo yung bakuna. Ano man ang kanyang tawag dito, ano man ang kanyang brand, magito man Pfizer, magito man ay Sinovac, Moderna, Sinopharm, Sputnik, at kung ano-ano pa. Tandaan nyo, yung World Health Organization, ang kanilang standard, kailangan at least 50% ang efficacy. Sinasabi nila, yung ano naman daw, ang Pfizer, 90% o 90 plus percent. Yun naman Sinovac, 70 plus percent. So, madalit sabi yung nga ni Dr. Panelo, yung bakuna, kaya natin tinitake yan para lumakas yung ating immune system. Ma-prevent yung pagpasok ng virus. Kung wala tayong bakuna, ang risk natin is mas malaki. Hindi po ba? Samantalang kung may bakuna ka, edi less ang risk. O kaya, kailangan po talaga magpabakuna tayo. Anyway, alam niyo ba kung bakit? Kailangan kasi makabalik na po tayo sa normal. Sa totoo lang, ako po, mulat sa poll, kung matatandaan niyo, iba ang posisyon ko dyan sa mga miyembro ng IATF. Kasi ang IATF, ang kanilang paniniwala, ay dahan-dahan, tama rin naman, dahan-dahan ang pagbabalik sa normal. Kaya nagkakaroon tayo ng strict quarantine. Kung minsan, we're easing the requirements, easing the restrictions, and then babalik natin kung medyo mataas ang COVID cases. Pero sa akin, alam po ninyo sa akin. Sabi ko nga, we cannot be hostage forever to this pandemic. Kailangan maging creative tayo. Kung, as we have been repeatedly told by scientists and experts, that wearing face masks and wearing face shield, washing our hands regularly, and then maintaining social distance will prevent transmission, then yun ang gawin natin. O lalo pa, may bakuna pang darating. With more reason. So sa tingin ko, kung tayo lang po ay very conscious, disciplined, to observe all these minimum health requirements, pwedeng-pwede tayong bumalik dyan sa normal. Yan po ang aking personal na opinion dyan. Kaya yung pagbubukas ng mga sinihan, o yung sinihan, kinontra, mga mayors.
tama rin naman sila kasi hindi ka pa nakakasiguro dahil alam nyo, enclose yung cinema. Ka-aircon nyo, mabuting-mabuti kung bukas. O kaya kung ako kayo mga cinema owners, gumawa kayo ng mga sineya na bukas. Abay ka na mag-adjust kayo. Pero alam nyo, kahit naman may aircon, alam nyo po yung ginawa doon sa Bloom's Cafe ni Philip Cruz, dyan sa Greenbelt, nilagyan niya ng maraming ceiling fan. Kahit na nga nasa labas sila, siguro yun din ang ating panukala doon. Yung mga cinema, maglagay kayo, magdagdag kayo ng gastos. Mga ceiling fan para umiikot yung aire. At the same time, kaya may mga outlet kayo. At the same time, talaga i-maintain ninyo yung inyong, yung pong, siyempre, yung social distancing doon sa mga upuan. Kagaya po ng pinakita ko sa inyo sa simbahan ng San Pablo Cathedral, sa isang row, dalawa lang ang po pwedeng maupo. O hindi po ba? Okay lang yun. Sa isang sinihan naman, ilan ba nakakapasok doon? It must be, siguro, baka mga 500 to 700. O ano ba naman yung 250 lang ang manood? O at least meron kang kita, hindi po ba? Maliit ang kita, mas okay lang yun kaysa walang kita, nakasarado ka. O hindi po ba? Kaya tama yan, nagbubukas tayo. Basta palagi lang po tayong seryoso, disiplinado, na ipatupad natin ang pinaka-minimum requirements ng health protocols. Alam nyo, napakahalaga talaga na makabalik tayo sa ating ekonomiya, yung pangkalakala natin. Kaya itong Department of Health, Department of Labor, Department of Finance, lahat ng departamento, lahat po ginagawa nila ng paraan para kung gusto nating makabalik sa normal, meron silang mga proyekto, mga programa na makakatulong upang mapanatili natin ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ito pong ating bansa, ang ating gobyerno, sa pangunguna ng presidente nating Rodrigo Roa Duterte at mga membro ng kanyang kabinete, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, abay meron po tayong programa. At sabi po ni Secretary Berrio, ang DOLE, alam niyo po ba na ilang milyong mga kababayan natin na nawalan ng trabaho ay bibigyan natin ng trabaho, siguro mga 3.5 million na mga Pilipino, para ma-stimulate, mapabalik po tayo sa ating ekonomiya na talagang pinadapa, pinaluhod, pinahiga ng pandemya. At ito po ay all government effort para ma-improve natin yung employment situation sa ating bansa. At lumalabas po kasi sa record ng DOLE, abay 5 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. O biro nyo 5 milyong Pilipino. Yun Pilipino lang, ibig sabihin, mamamayan. Yung pamilya niya. Kung isang Pilipino, may 5 miyembro ng pamilya. Okay, imagine, the distraction, the suffering that this informal families, hindi po ba, napakahirap talaga ng nangyari sa atin. Kaya maganda itong proyekto ng Department of Labor at ng ating pamahalaan na hopefully papababain po natin yung bilang ng mga walang trabaho. May balik natin doon sa level ng 2019 na yung average ay 5.1% lamang. Kaya itong proposal po ni Secretary Bello, mga 50 billion pesos budget para masubsidize, matulungan po natin yung mga micro, small, and medium enterprises ng mga manggagawa natin. At least for 3 to 6 months. Sasaluhin ng gobyerno yung siguro mga 25 to 50% na mga sahod nito. O para makabalik na po sila, di po ba? Ito lang ang problema sa face mask, Makati. Kaya mayat maya gagalawin natin. Minsan mahirap din huminga.
Oh, now, ano pa bang pwedeng maibahagi natin sa inyo na masasabing maganda rin naman ang dinala ng pandemya? Kasi, alam nyo, for every bad situation, there comes also good situations arising from it. Meron hindi naman lahat na masama eh. Hindi ba yung pandemya, ano naman kabutihan na gawa nun? O hindi ba ang kabutihan nun? Yung mga layas, yung palaging wala sa bahay, o napwersa silang manatili sa bahay. Kaya nagkaroon ngayon ng magandang bonding, pagsasama yung mga miyembro ng pamilya na hindi nakikita-kita sa araw-araw dahil may kanya-kanyang mga lakad eh. Oh, that's one good thing, di po ba? Yung pangalawa naman, aba, alam nyo ba, yung krimen, yung rate of criminality bumagsak. Sapagkat sa record po ng ating mga pulisya, bumagsak ng 49.43%. Biro niyo, halos kalahati ang pagbagsak ng mga kaso ng krimen dito sa ating bansa. At sangayon po sa ating PNP, yun daw pong pagbagsak ng krimen attributable dahil dun sa pandemya. Ano bang yung mga krimen? Yung sadyang pagpatay o murder. Yung homicide, hindi sadyang pagpatay. Yung physical injury, robbery, pagnanakaw, theft. Pati pagnanakaw ng mga bihikulo, motorcycle theft. At pati ng panggagasa, yun daw po ay bumagsak na lahat. Kaya meron din namang kabutihang nagganap, di po ba? Now, ito pong ibang ahensya ng gobyerno, sila rin ay masigasig na talagang pinagbubuti nila yung kanilang mga ginagawang pagbabantay upang masugpo natin ang krimen. O tingnan niyo po yung Bureau of Customs. Anong ginawa ng Bureau of Customs? Maniniwala ba kayo? Nung Lunes lamang, meron silang nahuli dyan sa post office. Meron nung nagpadala ng isang parsela sa isang nagngangalang, namang pangalan nito, si Ronron Salonga. Sino kayong Ronron Salonga ito? At galing naman sa isang nagngangalang Mary Lumbao Edward. At ito po ay galing sa Netherlands, isang parsela. Alam niyo ba, ang dineclare nila, mga laman daw ay damit, mga clothes, yung pala. Siyempre, alam niyo naman ang Bureau of Customs, meron na tayo pong mga ways, pamamaraan, upang malaman natin kung yung dineclare mong parsela, mayroong mga shabu doon, o kaya may baril doon, o kaya may bala doon. Kung baga, malalaman at nakita po na meron pala nakatago yung mga shabu. Alam niyo ba kung magkano yung shabu? Abay, malaki-laki rin naman yung halaga ng shabu. Worth 4,892 pesos. O, di huli siya. O ngayon, yan si Ronron Salonga, ngayon nakademanda siya. Nakademanda siya ng violation ng ating mga batas, pagpasok ng illegal na droga. O hindi po ba magandang balita yon? Ano pang magandang ibahagi natin? Dito naman sa mga law students natin. Yung mga graduado po natin ng abogasiya, hindi po ba na-postpone yung ating bar exams dahil nga sa COVID? Siyempre, alam niyo naman, pag bar examinations, super spreader din yan kasi pupunta ka sa isang lugar, nandun lahat ang mga 6,000 kukuha ng bar examination, gusto mong maging abogado, magkakatabi pa sila, o edi mahihirapan na, magkakahawaan nga naman. So, itong chairman na si Justice Marvick Leonen, chairman po siya ng bar examinations ngayon, pinospone at ginawa nga ngayon, I think this coming March, pero merong ibang estilo ang ginagawa. Kung hindi tayo nagkakamali, pipili
at doon po sila pakukunan ng exam. Gagamitin nila yung kanilang mga anong tawag dito, mga laptop. Pero doon sa mga hindi marunong, kagaya ko, siguro kung ako examine, kailangan isusulat ko. O hindi po ba? O para nga naman, kung hiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar, kontrolado mo yung crowd. And you can impose minimum requirements ng health protocols. Yun ang kagandahan. O kaya yung mga mag-i-examine sa bar, ayan na. Nadagdagan yung araw ng pag-repasso, pag-review. Eh siguro naman, handang-handa na kayo na kabakahin yung mga tanong ng mga examiners. At naka-ready na kayong sagutin ang lahat. Nabasa nyo na yung sobrang dami ng mga kaso na desisyon ng Korte Suprema. So, tingnan natin. Ngayon naman, anong oras na ba? Aba, wala pa tayong break. Pero hindi, tuloy na natin. Medyo hindi pa naman tayo pagod. Saka na yung break. Meron tayong magandang tatalakayin. Alam niyo ba kung ano? Siguro napanood nyo yung impeachment ni Trump. Okay? Kung matatandaan nyo, ina-analyze natin, sabi natin unang-una, bakit mo ini-impeach yan? Sa aking pananaw, unconstitutional kasi ang ini-impeach lamang yung sitting president. Hindi na sitting president eh. Kaya hindi po ba, yun din ang question ng mga Republican senators. Sabi niya, that's unconstitutional. So nagbotohan sila. Ang nangyari, out of 100 senators, ang bumoto po ay 56 senators na constitutional. Kasi yung 6 doon na Republican sumama sa Democrats. Ang natira 44. So madaling sa majority. Nanalo naging bipartisan. So tinuloy ang impeachment. Nanood tayo Napanood natin yung at least isa lang sa mga defense lawyers. Pagkatapos natatawa tayo kasi puring-puri nila yung presentasyon ng impeachment managers. Ang galing daw, overwhelming daw ang ebidensya. At kasi meron daw video kung saan nakita ro na talagang mob, sinalakay. Tapos ang problema, nagpakita sila ng mga speech ni Presidente Truman kasi kino-connect nga nila They're trying to connect the speeches of the former President Truman as the trigger, as inciting these mobsters to go there and attack Capitol. Kung matatandaan nyo, di ba nagsabi na tayo, teka muna. Nabasa ko naman yung kanyang speech. Napakinggan ko. Mukhang hindi pa pwedeng maging ebidensya mo yun kasi sinasabi niya doon that they will march patriotically and peacefully. Sabi ni President Trump So how can you say na siya nag-incite? At gaya po na sinabi ko sa inyo, sa totoo lang, kay may speech yan, wala yan si President Trump. Considering, hindi po ba, in-analyze natin, alam nyo kayo mga Amerikano, yung mga puti, nako, ayaw na ayaw nila sa Mexicano, sa Indians, sa Pilipino, sa Afrikano, sa Chinese, sa Hapon, na nagmamigrate doon at lahat. Ayaw nila yon kasi dumadami. Nagiging mayoriya na itong mga migrants, mga immigrants. Ayaw nila yon kasi gusto nila silang nangunguna doon. Ang problema, nakakalimutan nila, sila number 1 na immigrant. Galing sila sa UK. Galing sila sa England. Nagpunta sila sa Amerika. Pinagpapapatay nila, pinalayas nila yung mga American Indians. Yun ang tunay na nakatira sa Amerikano. Ang madalit sabi, dahan-dahan nagkaroon ng tinatawag na white supremacy kasi nga dumarami. So sabi natin, pangalawa, yung mga Amerikano, parang punong-puno na rin sila dyan sa kongreso nila na puro mga politiko na, at alam naman natin na mga politiko, puro pangako. Pala,
wala naman nangyayari sa kanila. Tumaas ang buwis nila, kulang ang mga serbisyo nila, mga social programs nila, wala. Madalit sabi, galit din sila. Kaya sabi natin, kahit may Trump o wala dyan, alam mo, yung galit ng Amerikano, nag-evolve hanggang yun. Pumasok na yung boiling point nung January 6. Alam mo, importante ho sa January 6. Kikita niyo yung background, yung aking anak na si Carlo, yung may Down syndrome kong anak. January 6 din ito, nawalan ng hininga 4 years ago. Kaya January 6, meron sa aking importanteng date. So, noong January 6 nga, yung sinasabi nila na sinira ang demokrasya. Ang problema ho, ganito, yung si President Trump, nakatanggap ng 74 million votes. At yun namang kabila ay tumanggap ng ilan? 6 million votes plus. So, ibig sabihin, kung 74 plus 6 million, di 80 million na nakuha niya. Halos kalahati ho yun eh. Sa madalit sabi, abay, ubod ng dami. Hindi ba sinabi ko nga sa inyo, masyadong ang system, gitnang gitna. Kaya, hindi nyo matatanggal itong si Trump ng ganun-ganun lang. Di ba, in our previous programs, I've been saying that you have not heard the last of Trump. He will politically resurrect himself because of the 74 million American voters na naniniwala sa kanya. Kasi nakita nila, kung baka parang si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ibang estilo eh. Hindi politiko. Talagang iba rin eh. Kaya maraming bumilib sa kanya. Okay, ito na. So, ni-impeach, sabi po natin, bakit nyo ni-impeach? Hindi nga po pwedeng i-impeach yan dahil hindi naman siya sitting president. Ang sabi nyo, kasi nga, inciting to insurrection. Hindi po ba? Tandaan nyo, sabi ko, yung inciting to insurrection. Unang-una, kung ang ebidensya mo lang, yung mga pinapakita nyong speech ni President Trump, talo kayo doon. Di-demanda nyo kung you feel na merong crime, di-demanda nyo dahil mamamaya na siya eh. Private citizen, you can sue him. Kaya lang, magiging problema nyo rin, again, mas mahirap, mas mataas yung burden of proof na binibigay sa balikat ng prosecution. Baka mahirapan na naman kayo. Anyway, during the trial, alam nyo ba, ang ginawa ng mga defense lawyer, sabi ko nga, nakikinig yata itong mga abogado sa ating programa. Kasi kung ano yung teorya natin, yun din ang ginawa nila. So pinakita doon. Nagpakita rin sila ng mga speeches, yung mga sinasabi na itong si Trump. Sabi niya, lalaban, fight to hell. Mga ganun ba? Sabi natin, ordinaryo lang naman salita yun. Lahat naman sila, ganun. O ganun na nga, pinakita ngayon ng mga defense lawyer. Lahat sila nagsasalita na, we will fight to the end. Fight for democracy. Ayun, hindi naman sinasabi ni Trump. Sa madalit sabi, alam po ninyo yung impeachment, it's a political proceeding. So when it's political, it's a numbers game. Mas marami yung Republikano in terms of pagbilang mo ng 2/3 vote. Kasi pag 2/3 vote, kailangan mas marami ang boboto na sipain ka. Even assuming ho na constitutional, to which I disagree. Kailangan ho nila, dahil ang boto 56-44, kailangan ho nila ng 17 votes, so they needed 11 na pupunta sa Democrat. Isa lang ang nakuha nila kasi during the voting sa whether to convict or not, nadagdagan yung 56, naging 57. Naging 43 na lang yung for acquittal. So madalit sabi, hindi rin nung na-convict. Kaya ngayon, ang usap-usapan naman, magpapile ng krimen. Yun nga ayaw ni Trump kasi yung isang abogado yata, yung linya natin, di-demanda mo ng crime. Ayaw ni Mr. Trump yun. Kasi, gaya rin ang sabi natin sa inyo, pag dinimanda mo ng crime inciting to insurrection, one of the
accessory penalties, yung dagdag na punishment sa'yo, maliban sa pagkakulong, tatanggalan ka ng karapatan na humawak ng posisyon na sa gobyerno. Kaya ayaw ni Trump yun, kaya nagalit siya. Tamo itong lokong abogado kong to. Hindi na pa pwede akong i-impeach kasi pwede naman akong i-demanda ng crime. Naku, ayaw na ayaw niya yun. Pero yun na ngayon ang iniisip nila. Pero meron pa akong ibibida sa inyo. Kasi nung, di ba, nag-summation na sila, kung baga, tapos na yung presentasyon ng prosecution, ng impeachment manager. Tapos defense naman nitong mga abogado niya. At maganda naman yung banat ng mga abogado kasi sabi niya, unconstitutional nga kayo, hindi nyo dapat ito inuusig dito. Ay, hindi lang yan, sabi niya, wala kayong due process. Pangalawa, wala naman kayong ebidensya. Yung mga ebidensya niyo, mga video, mga dyaryo, puro hearsay yan. Alam niyo ba, natawa ako Kasi nung matapos na sila ng presentasyon, magbobotohan. Aba, siguro naniwala yung mga prosecution, yung mga Democrats, na sinabihan na wala naman kayong ebidensya. Kasi sabi nung isang abogada ng Democrats, pwede naman kayo, sabi niyo wala kaming ebidensya pinakita sa inyo. O edi mag-present din kayo ng exculpatory evidence, meaning to say, di mag-present kayo ng ebidensya rin para makitang walang kasalanan yung kliyente nyo. Naku, maling-mali ho yun kasi binanatan siya ngayon ng defense lawyer. Sabi niya, kung hindi ka ba naman sira, one who alleges must prove. Kayo, ng burden ay nasa inyo, hindi kami. We don't even have to present evidence because, innocent nga You're presumed innocent. Madalit sabi, naku. Kaya, natawa ako kasi nung after the presentation ng vote, kumaga nag-summation na sila, magbobotohan nila, sabi ng Democrats, teka, kailangan yata patawag natin yung mga testigo kasi sabi nila ganito, kailangan ilagay natin yung mga tawag ni Trump, kay ganito, kay McCarthy, and so forth and so on. Sa loob-loob ko sabi ko, yan. Ngayon, kung totoong sa sinasabi niyong overwhelming yung ebidensya niyo, pati yung mga CNN reporters, mga CNN anchor, natatawa nga ako sa kanila. Biro nyo, meron pa akong isang bagay sa inyo. Natatandaan nyo, lumabas yan sa CNN. Sabi niya, yung mga Republikanong senador, 3 sila, si Cruz, basta 3 sila. Hindi kapag-usap daw sa mga abogado ni Trump sa isang kwarto. Binanatan ngayon. Sabi niya, ano mga klase kayo mga judges kayo, jurors kayo? Bakit naman nagigipag-usap kayo sa mga abogado? Supposed to be, kayo'y sumumpa na kayo magiging impartial, bibigyan nyo ng hustisya. Bakit kayo nagigipag-usap dyan? Di kamping-kampi na kayo. Alam nyo, natawa ako kasi talaga ako, pag ikaw talaga galit sa isang tao, masisira lahat yung lohika mo. Alam niyo po ba kung bakit? Kung papakinggan ninyo, yung mga Republican senators, hindi pa nga ho nag-i-impeach. Ang kanila ng teorya, may kasalanan si Trump. O di ibig sabihin, bias din sila. Paano ka ngayon sasabihin mo na, porkit pag-usap, bias. Para-pareho lang naman sila bias Precisely, it's a political proceeding. Hindi pinag-uusapan sila na nga nagsabi nun, hindi pinag-uusapan dito yung ebidensya o due process o right to be presumed innocent. Pagkatapos ngayon, nag-usap lang, binibiran niya, para-pareho lang naman kayo. Hindi po ba? Madalit sabi, dina-acquit. Ito ngayon. Sabi nga natin, kung kayo ba sa halip na nag-impeach, magkaisa na lang kayo. Kasi talagang masisira yung inyong bansa pag pinagpapatuloy niya. Magkakaroon ng internizing. Magkakaroon kayo ng civil war dyan pag nagkataon. Yun na nga ang nangyayari, di ba? O ngayon, may panawagan na naman yung, Canon ba yung grupo na naniniwala kita sa March 4 daw. Magkakaroon ng gulo na naman, magkakaroon daw ng bitayan. Sus Maria Josep. Nako, wala na akong katapusan yan.
Pero tandaan niyo yung sinasabi ko, don't let Trump deceive you. Buhay na buhay si Trump, he will come back with a vengeance. Sa tingin ko, yan ang kanilang kandidato sa Panguluhan 4 years from now. Hindi pa tapos yan. Talagang ganyan ang labanan yan. Anyway, ano kayang gagawin natin? Teka muna. Baka nang sobra na yung ating... Pwede bang magpahinga naman tayo ng konti at makainom naman ng konting salabat? So we'll get back to you after a few reminders from our studio. Okay, balik na po tayo. Alright. Alam nyo, tandaan nyo kahapon, hindi po ba kahapon, pinuna natin itong si Senador Lacson at si BP Leni. Bakit kanyo? Sapagkat nagsalita kasi si Presidente na he's walking on a tightrope, binabalanse niya yung kanyang pakikitungo sa China. Kaibigan siya ng lahat, pero ayaw niya nang dagdagan pa yung tensyon na meron tayo. Pangalawa, sabi niya, yan sa BFA, Visiting Forces Agreement, kung gusto niyong manatili rito, magbayad kayo. Naku, hindi po ba? Bigla naman pasok itong si Senator Lacson. Parang na extortionist tayo dyan, ha? Bakit ganun? Ito naman si BP Leni na ako. Nung makakita naman ang puwang, talon naman kagad siya. Mukhang di naman, walang galang na BP Leni. Ikaw naman, ginaya mo naman kagad. Without even deep thinking, malalim na pag-iisip. Binanata mo si Presidente na, yun na, extortionist din. Mali yung mga pamamaraan. Nabanatan kayo ni Presidente kahapon sa kanyang weekly televised address. Anong sabi ni Presidente? Hoy, kayong dalawa. Ikaw si Senator Lacson, okay lang yan. Hindi ka na maabogado, pwede pa kitang patawarin. Actually, sabi niya, kahit ito si BP Leni, pwede kong patawarin dahil ito naman, every time magbubukas ng big niya, talagang dispalingado. Hindi nyo ba alam, sabi ni Presidente? Sa saligang batas, ako ang presidente ng bansa. Bilang presidente, ako ang magdidikta ng ng foreign affairs position. In other words, I am the architect of foreign policy. Ako ang arkitekto ng patakarang panglabas. Ako lang yun. Ang problema sa inyo, pinakikialaman niyo ako. Di ba, sabi ko kahapon, nang hindi nitong alam ng dalawa, na itong presidenteng ito, matalino, may utak nag-iisip. Ang bawat galaw niya, whether internally na patakaran o panglabas na patakaran o policy, calculated. Hindi niyo ba napapansin, he creates situations and he dishes out statements that are calculated to what? To create a situation that he likes. Like for instance, ito rin si Ontiveros, isa pa. Dapat daw, yung parang ng linya ni Lacson, dapat daw diplomatiko. Sus, Mariosep kayo. Yung diplomatiko, walang problema dyan. We're always
using the diplomatic negotiating table. Walang problema dyan. But there are times when a head of a state of a country has to assert himself in a language strong enough to deliver the message that I mean business. Yan ang ginawa ni President. O, tingnan nyo. Yung Balanggiga Bells, hindi po ba? Ang sabi ni Senadora Ontiveros, napakinggan ko yung interview na naman siya kanina ni Karen Davila. Sabi niya, kasi siya, okay naman yung tanong ni Karen Davila, teka muna, ibig mo bang sabihin, mali yung estilo ni Presidente, samantalang dahil sa Balanggiga Bells, ng pagsasalita niya, ibalik. Aba, sagot ng Ontiveros o hindi, okay, meron siyang ranting or not, o nag-threaten siya or not. Kaya ako naman bilang Pilipino, natutuwa ako na nakabalik. Hindi niya ako sinagot kasi ang tanong sa kanya, sa tingin mo ba, tama o mali ang ginawa ni Presidente? O yan ang problema niya sa mga oposisyon. Hindi nila maamin na tama si Presidente. They evaded the question. Sabi ni Ontiveros, sana, diplomatiko, iyan naman daw Balanggiga Bells, matagal na raw naninegosate siya. At talagang pinagtrabahuan. Oy, Senadora, mawalang galang na sa iyo. Exactly, matagal na nga yan. Ilang taon na yan, ilang dekada na yan na pinakiusap, pinangakuhan tayo, wala naman nangyayari. O kaya, kita mo, isang salita lang ni Presidente, isang banat lang ni Presidente, asserting the sovereignty of this country. O kita mo, di nila palpi. Anong ginawa nila? O di ba, after a few months, pinadala na nila yung Balanggiga Bells. Yun din ang ginagawa niya. Sinasabi niya, hindi, pabahagi din naman kami ng foreign policy. Kasi sa treaty agreement, kami naman na magpapasa. Senadora, sinasabi na nga sa iyo na siya ang architect ng foreign policy. Now, with respect to treaty agreements, wag ka munang magsalita. Hayaan mo muna ang Presidente kasi siya nga nagkikipag-negotiate. Siya mag-i-impose ng terms. Kung sa tingin nyo, kontra kayo, di pagdating sa Senado, kung magbubutan, saka ka magsalita. Not at this time. Gaya ng Presidente, sinisira mo yung diskarte ko. Hindi pa nga natatapos, nag-uumpisa pa lang akong sabihin ng aking foreign policy, bumibira na kayo. Pinalalabas nyo, kinokontra nyo. Pinalalabas nyo, tayo dito sa bansa, hindi nagkakaisa. Yun ang punto, Senadora Ontiveros, BP Leni, at Senador Lacson. Keep your horses muna kasi. Hindi yung palagi na lang kayong sausaw ng sausaw sa mga issue. Hindi po ba? We do not deprive you of your right to express yourselves. Pero sa tamang panahon, you feel that, halimbawa, in a foreign policy, ang feeling niya, hindi po pwedeng pumasok sa tratado o kaya naman may tratado. Kung hindi nyo type, huwag nyong botohan doon sa oras na yon. But sa panahon ng nakikipag-usap pa lang ang Presidente, tumahimik muna kayo. I would suggest you impose sepulchral silence. Ano yung sepulchral silence? Kung hindi nyo naiintindihan. Yun ang katamahimikan ng sementeryo. Tumahimik muna kayo. Huwag nyong sirain yung diskarte ng Presidente. Malayo naman magaling sa inyo si Presidente. Bakit kayo ba magiging Presidente? Sa tingin nyo ba? Kaya nyo? Kaya nga siya nakaupo dyan, di ba? O ikaw, di ba, tumakbo ka na rin Presidente. O yung isa naman, gusto maging Presidente. O tuloy, sabi ni Presidente, nako, natatakot ako, BP Leni. If by chance, ikaw ang maging Presidente, kailangan, sabi niya, mag-refresher law course ka muna kasi hindi mo alam yung saligang batas mo. O hindi po masabi ko, hindi ba, with due respect to BP Leni, hindi naman sa minimenos ko siya. Kaibigan natin to, kababayan pa natin. Kaya lang, alam po ninyo, yung labanan ng geopolitics, ibang labanan yan . Kailangan talaga malalim ka nag-iisip, tactician ka, kumbaga poker player ka.
Si BP Lenny, gaya na ho na sinabi natin, yung karanasan niya naman ay napakaliit. Ordinaryong abogado sa isang ahensya ng, I forgot na the name, nag-abogado lang siya doon, nag-human rights na whatever. Iba ho yung labanan pag ikaw ang presidente. Kaya natatakot tuloy si presidente. Yun ang ibig sabihin ni presidente. Kung maaari lang, tumahimik naman muna kayo. Magsalita kayo sa panahon na kung nasa Senado na at merong agreement na kailangan kayo magsalita, edi magsalita kayo. Wala namang problema doon. Hindi po ba? Kaya pagkatiwalaan po natin si Presidente. At yun naman sinasabi niya, magbayad kayo. Bakit naman hindi? Hindi ho masama yun. Sa tingin ko, yung mga ibang bansa, kung nasaan yung mga military bases nila, baka magaganda ang mga terms. Sapagkat gagamitin mo yung lugar mo. Pagkatapos, ilalagay mo pa sa panganib. Hindi ba? Ano sabi ni Presidente? Aba, dyan sa South China Sea, pag tayo gumalaw dyan ng medyo mali at nag-react itong China at sinalakay tayo, mabuting-mabuti kung itong Amerikano biglang papasok dyan. Ilang beses ng pagkakataon, hindi naman sila pumasok. Sabi nila ngayon, papasok sila. Pagpalagay natin, tutulong kayo. Hindi ba pag nagkaroon ng digmaan, masasalanta naman, maraming masasalantang buhay, masasalantang ari-arian. Madalit sabi, in the course of the rehabilitation after the war, assuming even na buhay pa tayong lahat, kasi pag nuclear war, baka tinanggal tayong lahat ng bangkay. Gagastos ka. Kaya sabi ni Presidente, tungkulin mo na tayo ay tulungan. Hindi ba? Kailangan pareho kasama doon sa responsibilidad mong tungkulin na tulungan. Gumastos ka rin. Kasi unang-una, nakikinabang mo sila. Bakit ka mo nakikinabang? Because geographically, America or the US needs our country. Kasi pag meron silang military base agreement dito, military bases, bago pa maka-atake yung kalaban, assuming na China ang kalaban niya, bago makapunta ng missile, ma-neutralize na nila. May stop na nila kasi nga daraan sila dito sa Pilipinas pag launch nilang missile, patay ka agad yan, kuha agad. Kaya strategically, talagang kailangan nila ang Pilipinas. Kasi malapit sa China, kung antay mo pa yung Amerika, baka makalusot pa. Bago pa makarating sa Amerika, sasalatahin mo na, salantahin mo na. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ni Presidente. Kaya yung mga sinasabi, kaya nitong sino ito? Si Ambassador Del Rosario, kung ano rin sinasabi. Dahil hindi po ba natatanda nyo, ito nga si Ambassador Del Rosario ang nagpatalo dyan sa South China Sea. Hindi ba, nautakan tayo doon. Nakakuha tuloy ng China yung isang lugar dyan sa South China Sea. Kaya, eto tayo ngayon. Sasabihin nila, nanalo na tayo sa arbitral ruling. Bakit naman kasi hindi natin pinaglalaban? Ano ba naman tawag nyo doon? Ipinaglalaban na nga. Sinabi na nga, di ba? Tandaan po ninyo yung pumunta si Presidente sa China. Kasama po tayo doon noon. 2-3 beses na yata. At talagang sinabi niya, sabi niya, meron kaming arbitral ruling, amin to. Pero hindi na muna natin pag-uusapan yan. Kasi, hindi naman tayo magkakasundo talaga kasi pinagpipilitan yung inyo, pinagpipilitan din ng amin, at meron ng ruling sa amin, ayaw pa rin ngayon pumayag, hindi nyo pinaniniwalaan, hindi nyo kinikilala, talaga mag-aaway lang tayo. So, habang hindi tayo nagkakasundo, pwede ba magkasundo tayo sa ibang panig ng aspeto ng lipunan? Marami naman tayong pagkakasunduan. Dahil unang-una, we have a common enemy. Ano yung common na kalaban natin? Common, na pareho nating kalaban. Illegal na droga. Terorismo.
kriminalidad, human trafficking. Ano pa? Ang common interest natin, magpalitan tayo ng kalakalan, trade. O hindi, madalit sabi, there are many areas of agreement that we can have and share. Pati nga yung sharing of intelligence, di ba? Doon muna tayo. Saka na natin ito pag-usapan. Meanwhile, sa lamesa muna tayo. Diplomatically, let's negotiate. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan nitong arbitral ruling na hindi naman mapatupad ng United Nations. Wala naman silang army. Ito namang Amerika, ayaw din ipatupad, takot din sila. Kasi ayaw talaga ng bansang Amerika na mag-trigger din ang isang labanan that might be, regrettably for all of us, mali. Kasi, kaya na sinabi natin, kung nuclear war, talagang talo tayong lahat. Kaya lahat yung umiiwas. Hindi ba sabi ko sa inyo, for all you know, itong mga ginagawa ng China, yung pagpalabas nila ng batas, nasasalakayin, yun posturing lang hun tawag doon. Paporma lang yun. Panakot. Kung matakot ka, hindi naman tayo natatakot hindi kagaya ng sinasabi ni BP Leni, ni Ontiveros, ni Lacson, parang pinalalabas nila, takot tayo. Hindi tayo takot. Tayo'y maingat lamang kasi ayaw nating pumasok sa isang kalakaran na baka magsisi tayong lahat. O baka wala na tayo, hindi na tayo pwede magsisi kasi lahat tayo nasa ilalim na ng lupa. Hindi po ba? So madalit sabi, ito namang ating bansa, hindi naman po tayo nagpapakitang takot. Kasi kung nagpapakita tayong takot, bakit tayo nagpuprotesta? The fact na nagpuprotesta tayo, nilalabanan natin yung kanilang pagpasok sa ating teritoryo. Pangalawa, hindi ba sabi ni Secretary Delfin Lorenzana na pumasok kayo dyan, mangisda kayo, kaming bahala dyan. We will protect you. Ano bang tawag mo yan? Tapos sasabihin ni BP Leni, takot tayo, nakakahiya daw yung patakaran pang labas. Mali ka dyan, BP Leni. Mali ka dyan, Senador Lacson. Mali ka dyan, Senador Ontiveros. Tandaan ninyo, sa ating saligang batas, ulitin po natin. There is only one primary purpose or objective of a government. Isa lamang ang pangunahing tungkulin na sagrado ng isang pamahalaan sa ating saligang batas. Ang nakalagay po doon sa saligang batas ay serve and protect the people. Pagsilbihan mo at bigyan mo ng proteksyon ang bansa. Sino ba ang ulo o head ng estado o ng gobyerno? O hindi ba ang presidente? So kung the primary purpose of that government is to serve and to protect the people, necessarily by parity of logic, di yung presidente ang may tungkulin na magsilbi at magbigay ng proteksyon. Hindi po ba? Siya ang nagpapatupad ng batas Kaya tayo po'y magtiwala sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa totoo lang naman. Makikita niyo naman po yung mga ginawa ni Presidente. Na lahat ginawa niya. Hindi ba? Kahit nga si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, hanga siya. Naging presidente ng 11 taon. 11 taon ba? Pero, hanga siya kay presidente, talagang maraming ginawa. By sheer force of political will, he has achieved a lot na hindi nagawa ng mga naging presidente ng ating bansa. Ayun lang simpleng tanimbala Walang nagawa doon si Pinoy 6 na taon naging presidente. Si presidente, nung maupo, sinabi niya lang, pakainin ko sa iyo yung balang yan. Tigil ka na yan. Di ba? Within a week. Tigil. Ano pa? Yung Philippine Airlines, hindi nagbabayad ng parking fee. Ilang presidente na nakakaraan.
O anong sabi ni Presidente? Ganon, ayaw mo magbayad. O sige, bukas, huwag ka na mag-landing. O, the following day, nagbayad. Ilang milyon yon. Yan ang kaibahan ni Presidente. Isa pa, ano pang ginawa niya? Yung pong smuggling ng cigarette. Yung Mighty Cigarette, na ilang administrasyon na ito ay, o hindi po ba, ito'y nag-i-smuggle, hindi nagbabayad ng buwis, pero wala namang nagpapatigil sa kanya. Alam na natin kung ilang milyong dahilan. Pero, nung pumasok ang presidente, hindi pa pwede yan. O ano nangyari? O di na pwede silang ibenta. Nagkaroon ng binili ng Japanese corporation. At during the deals, bibentahan ng corporation ng Mighty Cigarette, nakakuha tayo ng 45 million. Hindi po ba pesos? Ang kinita natin. O yun ang tinatawag na political will. Ano pa? Yung pong sa illegal na droga, ilang presidente ang dumaan. Wala tayong kamalay-malay. Jesus Mariosep, yung palang droga illegal, nagkalat na sa buong kapuluan. Lahat ng barangay pinasok na. Marami ng pamilya ang sinira. Marami ng nasirang mga kabataan natin. Hindi po ba? Nung pumasok si Presidente, sabi niya, in 6 months, I will stop it. Nasak siya. Jesus Mariosep, sabi niya, hindi pala kaya ng 6 months. Hanggang ngayon, kita niyo, 5 taon na. Kasi nga, masyado ng malawak, malalim. Pero, anong ginawa niya? Hindi. I am declaring war against illegal drugs. And ano pang dagdag niya? Itong palaging kinakalimutan. The law enforcers, if they abuse their authority, there will be hell to pay. Impyerno ibibigay ko sa kanila pag lumabag sila sa karapatan at nag-abuso sila sa kanilang kapangyarihan. Pero tuloy ang laban sa digmaan. Ano nangyari? O hindi ba? Milyon ang sumuko. Nalaman natin, oh my God, ang dami palang drug addicts dito. Marami tayong hinuli. Sabi nila, marami ka rin pinatay. Sus, na naman. Yung sinasabi niyong patay, Rappler nag-umpisa niyan . Sabi nila, 20,000 ang napatay sa digmaan ng droga, mga inosente. Hindi po totoo yan. Yung 20,000 na yun, lumalabas sa PNP record, mga 6,000. At ito ay dahil sa lehitimong operasyon. Naglaban. Siyempre, ba't naman hindi maglalaban? Unang-una, alam niyo yung droga, napaka-gandang negosyo. Malaki ang pera, kaya maraming pumapasok po niya. O di siyempre, nagkakaroon ng mga unsihan dyan. O kaya sila nagpapatayan. Kaya sa totoo lang, yung pong maraming namatay, hindi po sa operasyon ng gobyerno, hindi inisyatibo yan ng gobyerno. Kung hindi sila nagpapatayan. Yung 6,000, yun ang legitimate operation. Pero mukhang inabot na naman po tayo ng oras. Talaga namang, ay nako. Anyway, so, as a reminder, kung po natin kakalimutan, yung ating face mask, yung pong ating face shield, maghugas po ng kamay for 20 seconds with soap and water and observe the 2-meter and or 6 feet distance. And when, syempre, palakaso kayo. Palusugin niyo ang inyong mga katawan. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Gulay, seafoods. Huwag na muna yung mga karne. Paminsan-minsan. Every once a week siguro. Kasi alam niyo naman, di ba, sakit ng diabetes, sakit sa puso, alta presyon, gout, sa karayuman. Ako, nandiyan na lahat ng sakit. Kaya maging maingat tayo para meron tayong pananggalang dito sa lahat ng uri ng virus at bakterya. Tayo ay mag-ehersisyo tuwing umaga. Ano pa? O di tayo matulog ng tamang oras at ng tamang bilang para we will be having healthy body and healthy mind. At eto, yun ang mga physical. O doon naman tayo sa dagdagan naman natin. Let's face it.
with some spirituality. When we sleep at night and wake up in the morning, let us not forget to call on the Almighty, to pray, to thank God for giving us our lives. And thank him or her or it, hindi naman natin alam ang gender sa totoo lang, doon sa dinudugtong na buhay sa atin. At the same time, lahat naman ho ng reliyon, puro pag-ibig ang tinuturo. Kaya palagi tayong nananawagan na sana yung mga galaw natin, lahat ng pag-ibig, mga attributes ng pag-ibig, yun ang ginagawa natin sa araw-araw. Kaya humingi tayo ng panalangin, nagabayan tayo. Sa paglakad natin sa mga tinik, tayo ay akayin papunta naman sa tinik ng mga rosas para makarating naman tayo sa kaluwalhatian. So ito po si Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam. Dito muna tayo sa bahay hanggang magkaroon po tayo ng negative swab test. Bukas po tayo magpapatingin at magpapaturok. Nagsasabi sa inyong lahat, until tomorrow, same time, 2 to 3 sa Facebook at dyan din sa PP Bumper, makikita nyo rin tayo. At nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I and my son Carlo and the rest of my family love you all.